At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Narito ang maiinit na balita ngayon. Sa wakas, matapos ang inabot na katakot-takot na batikos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa ating mga kababayan dahil sa pananahimik sa isyu ng flood control at matagal ng pagpapakulong sa mga mastermind, ito, naglabas na kahapon ng pahayag ang Pangulo at pinaaresto na sina Saldico at 17 iba pa. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Samantala dahil sa sigaw ng taong bayan na bakit hindi isinama sa mga kakasuhan si Martin Romualdez, eto, biglang kambyo ang DPWH. Sinabi ni Secretary Vince Dizon na sasampahan na rin nila ng kaso si Romualdez dahil sa pagkakasangkot nito sa budget insertion kasama si Saldico. Yan ang facts, simple lang. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Saldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. Samantala, tiniyak naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na hindi makakaapekto sa isinasagawang investigasyon ng Ombudsman ang umalay phone call sa kanya ng dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, mahalagang maging transparensya dahil alam ng publiko na matagal na silang magkakilala. Aniya, alam naman ng taong bayan na kaibigan ko si Martin Romualdez. He is my fraternity brother and we were together in the College of Law. Magkasama kami sa Kongreso. Pero giit ni Ombudsman, magkaiba ang personal na relasyon at tungkulin sa bayan. Ang trabahong ito is for accountability. Iba na ito, bansa na ang pinag-uusapan dito at hindi friendship. Wow, talaga ha? Hindi naman. Kaya nga kaya transparent tayo eh. Kaya nga sinasabi natin yan. It could have been kept a secret if I was secretive about it. It is in my best judgment something that I should tell people. Kasi nga alam naman ng taong kaibigan ko si Martin Romualdez eh. He's my fraternity brother. He is not was. And we were together in school at the College of Law. Kahit lang ako ng konti. Magkasama kami sa Kongreso. Pero ang trabahong to, Dennis, is for accountability. The buck stops here. Iba na to. Bansa na pinag-uusapan dito. Hindi rito friendship. Bansa na ito. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. Iniulat mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may warrant of arrest na laban kina dating ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 iba pa. Kaugnay ito ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., agad itong ipatutupad ng mga otoridad. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Tiniyak din ng Pangulo na walang magiging special treatment sa mga aarestuhin na personalidad. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon,
Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. May rekomendasyon na ang Independent Commission for Infrastructure at ang Department of Public Works and Highways na sampahan ng plunder, graft, and direct bribery charges sina dating House Speaker Martin Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Kahon-kahong mga dokumento ang isinumite ng ICI at DPWH sa Ombudsman kanina upang magamit sa pagbuo ng isasampang mga kaso. Pero hindi kasama dito ang salaysay ng surprise witness sa pagdinig sa Senado na si Orly Guteza at ang Facebook video kung saan ibinunyag ni Zaldi Co ang umano'y nalalaman niya sa mga naging anomalya. And these are letter A, violation of Republic Act 7080 or an act defining and penalizing the crime of plunder. Letter B, violations of Section 3A, B, and E, and H of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And finally, violation of Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. Bit-bit ang kahon-kahong mga dokumento nagtungo sa opisina ng Ombudsman kanina ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure at mga opisyal ng DPWH upang ipresenta ang nakalap nilang mga ebidensya. Ang kanilang rekomendasyon, kasuhan ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez at ang nagbitiw na party list representative na si Elizalde Co. Batay ito sa mga kontratang nakuha umano ng mga kumpanyang pagmamay-ari ni Co na SunWest Incorporated at Hightone Construction and Development Corporation mula 2016 hanggang 2025. Aabot umano sa 100 billion pesos ang nakuhang mga kontrata ng dalawang kumpanya na kabilang sa top 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo na may pinakamaraming nakuhang flood control projects mula sa gobyerno. And ang facts, simple lang. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldi Co ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. No? Yun ang nangyari. Pero hindi pa agad masasampahan ng kaso si Romualdez at Co. Magsasagawa pa kasi ng fact-finding investigation ng Ombudsman para sa case build-up bago maisampa sa preliminary investigation kung saan titimbangin kung may mga sapat na ebidensya upang makasuhan ang mga ito. Samantala, hindi naman kasama sa gagamitin sa investigasyon ng Ombudsman ang salaysay ni Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan idinitalye nito ang umano'y paghahatid o delivery ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez at Co. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun kung di niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan. Ayon kay Ombudsman Remulla, bagamat maaaring makapagbigay ng mga clue ang salaysay na ito, kailangan munang magpakita ni Guteza. Huling nakita ito noong Setyembre matapos humarap bilang surprise witness sa Senado. No-show ito sa pinakahuling Senate hearing nitong November 14. Hahanapin pa namin si Orly Guteza. We'll have to find him to substantiate everything. Hindi nga, that's still not an authorized statement, has no value unless humarap yung tao para manumpa ulit. Hindi rin kasama sa mga isinumite ng ICI at DPWH ang uploaded video message ni Zaldi Co kung saan idinawit nito bukod kay Romualdez, si Pangulong Ferdinand Marcos, dating Budget Secretary Amena Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin na umunoy mga nakinabang sa kickback ng mga government projects. Sa kabila nito, sinisili pa rin ng Office of the Ombudsman ang naturang video na ayon kay Remulla ay maituturing lamang na isang crowdsourced information. Well, we're looking at it already. Sinusundan na namin yung pwede namin magamit doon kung merong relevance talaga. Pare-parehas naman ang opinyon ni DPWH Secretary Dizon
ICI Commissioner Singson at Ombudsman Remulla na kailangan ng umuwi ni Ko ng Pilipinas. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Tiwala si dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez sa gagawing pag-usuri at evaluation ng Ombudsman. Ito ay matapos ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na ireklamo ng plunder, graft at direct bribery sina Congressman Romualdez at nagbitiw na si Zaldi Co. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Malinis ang konsensya at hindi aalis sa Pilipinas si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, dating House Speaker. Yan ang pahayag ng kongresista sa pamamagitan ng legal counsel nitong si Attorney Ade Fajardo. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman na sampahan ng reklamong plunder, graft and direct bribery ang dating House Speaker, gayon din ang nagbitiw na ako Bicol Party's representative na si Zaldi Co, dating House Appropriations Panel Chairperson. Giit ng Leyte Representative, hanggang ngayon, walang sapat na ebidensya laban sa kanya kaugnay ng aligasyong maanumalyang budget insertions at infrastructure projects kabilang na ang para sa kontrabaha. Kaya tiwala ito sa gagawing pagrepaso ng Ombudsman sa impormasyon na inirefer sa kanila ng DPWH at ICI. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. Naglabas din ng pahayag ang kampo ng dating House Speaker matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lahat ng nakuhang impormasyon ng ICI at DPWH ay ire-refer sa Ombudsman para maimbestigahan. Idinadawit ni Ko si Representative Romualdez na tumanggap umano ng kickbacks mula sa 100 billion pesos na halaga ng mga proyektong isiningit sa 2025 national budget. Ipinag-utos umano ni PBBM ang budget insertions.